Hello! Ako si Fides. Narito ako para ipagpatuloy yung ating leksyon tungkol sa may, mayroon, meron, wala at nasa. Ito yung pangalawang parte ng ating leksyon. Dito ko tatalakayin yung may at nasa. Doon sa unang parte, tinalakay ko yung mayroon, meron at wala. Tinalakay ko yung balangkas ng pangungusap nila at tinalakay ko rin yung pangangkop. Paano gamitin yung nang? Kung hindi niyo pa napapanood yung unang parte, gusto kong mapanood nyo rin siya dahil marami akong ipinaliwanag doon. At kung ano man yung mga ipinaliwanag ko doon, meron silang kaugnayan dito sa tatalakayin natin ngayon. Simulan na natin ang ating leksyon. Uunahin muna natin yung may. Tapos, kapag medyo may oras pa tayo, tatalakayin natin yung nasa. Pero kapag napansin ko na medyo mahaba-haba na itong video na ito, hihinto tayo sa may. Sige, magsimula na tayo. Bibigyan ko muna kayo ng halimbawa, tapos tatalakayin natin yung balangkas ng pangungusap ng may, tapos ipapagkumpara natin yung may doon sa meron at mayroon. Okay? Sige. Mga halimbawa. May pagkain sa lamesa. May pera si Fides. May pera ako. May pasok bukas. May damit sa aparador. O ano? May napansin ba kayo? Anong napansin ninyo? Kung napanood nyo yung unang leksyon, yung unang parte, mapapansin ninyo na walang pang-angkop dito sa mga pangungusap natin. Bakit? Yung may, pantukoy rin siya na nagsasaad ng pagkakaroon. Gaya ng mayroon at meron. Kaso yung may, meron pa siyang isang katangian. Ano yung katangian na yon? Yun yung panuring. Okay? Ano yung panuring? Modifier. Okay? Isa yun sa mga silbi ng pang-angkop. Okay? Mapapansin ninyo na sinabi ko, may pagkain sa lamesa. Ano yung katumbas niyan sa meron at mayroon? Merong pagkain sa lamesa o kaya mayroong pagkain sa lamesa. Okay? Ito. Kapag sinabi kong may pagkain sa lamesa, parang sinabi ko rin na mayroong pagkain sa lamesa o kaya merong pagkain sa lamesa. Okay? Yun yun. May G na yung may. Okay? Meron na siyang kasamang pang-angkop. Okay? Panuring. Nasa loob siya ng may, hindi natin siya nakikita. Pero nandun na yun. Okay? Yun yun. Ang isang limitasyon ng may ay hindi siya pwedeng sundan ng panghalip. Bakit? Dahil nga yung
katumbas ng may ay merong at mayroong. Yung meron ng kasamang pang-angkop. Kaya pag sinabi nating may ako pera, parang sinabi rin natin na merong ako pera. Pwede ba yon? Hindi. Dahil yung G na nasa meron, ang nangyayari dito ay binabago niya. Ako. Okay? Ako ba yung lumitaw? Hindi ako. Yung pera. Okay? Kaya kung gagamitin nyo itong balangkas na ito, kailangan gawin yung meron akong pera. Okay? O kaya, may pera ako. May pera sila. May pagkain kami. Okay? Meron kaming pagkain. Meron silang pagkain. Okay? Ganun dapat. Kung sakaling may nakapansin man sa inyo, yung may pera ako, yung katumbas niyan sa meron at mayroon, ay merong pera ako, mayroong pera ako. Okay? Ngayon, tama ba yung mga pangungusap na yan? Ayokong sabihin tama sila, pero kung tutuusin, hindi sila mali. Hindi nga lang ito yung balangkas na nakasanayan ng mga Pilipino. Okay? Kung hahanap ako ng halimbawa sa Ingles, parang siya yung money I have. Okay? Parang yung balangkas ni Yoda. Pero 'di ba kapag naririnig natin siya, naiintindihan natin siya dahil tama naman yung paggamit niya ng I tsaka have. Yung mga salita nga lang yung nag-iba ng posisyon. Okay? Hindi nga lang ito yung nakasanayan natin. Ganon din sa merong pera ako. At mayroong pera ako. Kaya ang payo ko, wag niyong gamitin itong balangkas na ito. Okay? Kung gusto niyong gamitin yung meron at mayroon, sundan niyo sila ng panghalip. Okay? Meron akong pera, mayroon akong pera. Ngayon siguro tinatanong niyo, bakit kailangan kong matutunan yung mayroon at saka meron? Pwede ko naman gamitin yung may. Mas madali siyang gamitin. At tama kayo dyan. Dahil doon sa meron at mayroon, kailangan nyo pang alalahanin yung mga pang-angkop. Bakit tinuro ni Fides yan? Hindi ko nga pwedeng sundan yung may ng panghalip, pero pwede ko naman siyang ilagay doon sa dulo. Kaya ano ang silbi nung meron at mayroon? Sa Tagalog, meron pa rin talagang mga okasyon na gagamitin nyo yung meron at mayroon. Gaya nga ng sabi ng Balarilang Tagalog, hindi natin pwedeng sundan yung may ng panghalip. Kaya, anong gagawin natin kung yung dalawang bagay na nag-uugnayan sa loob ng pangungusap natin ay parehong panghalip? Halimbawa, meron ako nito. Ako, panghalip siya. Nito, panghalip rin siya. Yung nito, siya yung ito. Kaso, nilalagyan siya ng N sa umpisa kapag ginagamit natin siya sa layon. Okay? Tatalakayin natin yan sa susunod. Kaya anong gagawin natin dyan? Wala tayong mapagpipilian. Okay? Talagang kailangan natin gamitin yung mayroon at meron. Okay? Ngayon, ewan ko lang kung may mga nakapansin sa inyo. Walang nang sa loob ng pangungusap. Meron ako nito. Bakit walang pang-angkop sa loob? Wala ba talagang pang-angkop sa loob? Meron. Hindi nga lang natin siya nakikita. Okay? Ito yon. Halimbawa, yung bagay na tinutukoy ko ay salamin. Okay? Salamin. Yung salamin, pangalan siya, di ba? At kung gusto ko siyang palitan ng panghalip, dahil yung panghalip ay panghalili sa pangalan, at kung gusto kong gamitin yung this,
ito siya sa Tagalog. Okay? Kaya dito makikita nyo na yung salamin, pinalitan ko siya ng ito. Meron akong ito. Dito, meron ako ng ito. Inihiwalay ko yung nang. At yung dito, yung nang. Idinikit ko siya dito sa dito. Okay? Kaya yung NG dito, napunta siya dito. Okay? Yan yun. Yun yung transformation. Nakita niyo ba? Yung pagbabago. Yan. Kaya, yun yung paliwanag tungkol dun sa kung bakit wala kayong nakitang pang-angkop doon sa pangungusap. Meron siya talagang pang-angkop. Hindi lang natin nakikita. Okay? Yan yan. Interesting, ha? Ayan. Sana marami kayong natutunan ngayon. Hinto na tayo dito dahil masyadong mahaba na itong video natin. Gagawa na lang ulit ako ng isa pang video para sa NASA. Okay? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam!